Welcome to my channel! Learn with Teacher Annie! Matatag Curriculum EPP Family Consumer Science Grade 4 Quarter 3, Week 6 at ang ating tatalakayin ay tungkol sa mga hakbang, kagamitan at consumable sa paglalaba. Day 1. Humanap ng kapareha at ibigay ang tugon sa mga sumusunod na tanong. Dugtungan ang di kompletong pahayag upang makabuo ng isang pangungusap. Unawain ang mga sumusunod na mga susing salita. Gawing gabay ito upang mas maunawaan ang aralin. Paglalaba. Ito ay isang pamamaraan sa pangangalaga sa damit kung saan naaalis ang kumapit na dumi, pawis, alikabok o mantsa. Mantsa. Ito ay isang uri ng dumi na kumakapit sa damit gaya ng putik, tsokolate, chewing gum, tinta, kalawang, kape, kandila, ihi, pintura, dugo, mantika, sirup, amag at iba pa. Conventional o traditional na paglalaba. Ito ay isang pamamaraan ng paglalaba kung saan ginagamit ang mga kamay sa pag-usot, pagbanlaw at pagpilipit ng mga labahin. Hypoallergenic. Ito ay nagsisilbing sukatan na ang isang produkto gaya ng sabon ay hindi nakapagdudulot ng allergy sa kamay. Ating talakayin ang mga kagamitan at consumables sa paglalaba. Sabon. Ito ay consumables na maaaring pulbos o bareta na nilalagay sa damit upang matanggal ang dumi sa labahin. Bleach. Ito ay consumables na tumutulong upang matanggal ang anumang mansya sa labahin. Fabric conditioner. Ito ay consumables na inilalagay kadalasan sa huling banlaw at nakatutulong sa pagbibigay ng bango sa mga labahin. Palanggana. Ito ay ginagamit sa tradisyonal na paglalaba at nagsisilbing lagayan ng mga labahin habang ito ay kinukusot o ikinukula. Timba. Ito ay nagsisilbing sisidlan ng tubig o mga labahing matapos makusot. Eskoba. Ito ay tumutulong sa pagkuskos o pagtatanggal ng mga mantsa o dumi sa mga labahin. Palo-palo o laundry paddle. Ito ay tumutulong sa pagkukusot ng mga malalaki, mabibigat at maruruming mga labahin. Washing board. Ito ay ginagamit na patungan sa pagkukuskos ng mga labahin o pagpapalo-palo ang mga maruruming labahin. Gumawa ng 5 istasyon kung saan ilalagay ang mga piling mga kagamitan at consumables. Igrupo ang mga mag-aaral sa triad at bigyan ng kopya ng sagutang papel ang bawat grupo. Bigyan sila ng sapat na oras para mapuntahan ang 5 istasyon. Muli nilang tutukuyin ang mga ito. Iguguhit at ibibigay ang mga gamit ng iba't ibang kagamitan o consumables sa conventional na paglalaba. Pagkatapos ng gallery walk na ito, pipili ang guro ng isang miyembro sa bawat triad. Ang mag-aaral na ito ay magsisilbing eksperto. Siya ang magbibigay ng isang kagamitan o consumable, maglalarawan at magbibigay ang gamit.
Ngayon, pagsunod-sunurin ang tamang hakbang sa paglalaba na isa sa paraan sa pag-aalaga sa sariling kasuotan. Isulat sa patlang ang bilang na 1, 2, 3, 4 at 5. Ngayon ay sagutin ang mga sumusunod na tanong. Una, bakit isinasagawa pa rin natin ang tradisyonal na paglalaba? Pangalawa, sino sa miyembro ng pamilya ang namamahala sa paglalaba? Bakit? Pangatlo, ano-ano ang mga dapat tandaan sa paglalaba maging tradisyonal na paglalaba? Ngayon, basahin at unawain ang bawat bilang sa talahanayan. Sulatan ang panghuling hanay ng check kung ito ay nagpapahayag ng wastong paraan ng paglalaba at X naman kung hindi. Day 2. Mga bata, bakit kailangang alamin ang mga kagamitan o consumables sa paglalaba? Bumuo ng triad at isulat ang mga salita o parirala sa mga bilog na may kaugnayan sa paglalaba. Sagutin ang mga sumusunod na mga tanong. Una, nakaranas ka na bang maglaba? Ano-ano ang mga karaniwang ginagamit sa paglalaba? Pangalawa, paano ang paglalaba? Pangatlo, ano-ano ang mga pag-iingat na dapat tandaan sa paglalaba? Ngayon ay maglaro tayo mga bata. Ito ay tatawagin tumpak-nurse. Ang mga mag-aaral ay kukuha ng kapareha at sila ang tatawagin pack-nurse. Ang mag-pack-nurse ay tatalikod sa bawat isa habang ang guro ay ilalarawan o ibibigay ang gamit ng isang kagamitan o consumable sa konbensyonal na paglalaba. Pagkabilang ng 3 o signal ng guro, ang mag-pack-nurse ay sasagot ng sabay. Magkakaroon sila ng puntos kung masasagot nila ito ng magkapareho at tama. Ngayon naman ay basahin ang mga pangungusap. Isulat sa patlang ang NM kung ito ay nagpapanatiling malinis ang kasuotan at HNM naman kung hindi nagpapanatiling malinis.
Pangkatin ang mga damit sa dalawang grupo, ang pangkat bilog at pangkat between. Ayon sa wastong paraan ng paglalaba, iguhit ang bilog o between sa loob ng kahon. Day 3. Mga bata, ano-ano ang mga wastong hakbang sa paglalaba? Ating talakayin ang mga hakbang sa tradisyonal na paglalaba. Una, paghahanda. Ihanda ang mga gamit sa paglalaba. Pangalawa, paghihiwalay. Ihiwalay ang mga puti sa mga dekolor na damit. Ang mga kumukupas na damit, marurumi at sa digaanong marurumi at ibukod itong labhan. Pangatlo, pagsusuri. Suriin kung may laman ang mga bulsa at tanggalin ang mga ito. Pang-apat, pagpupusot ng puting damit. Unahing basain ang mga puting damit at bahagyang kusutin upang matanggal ang mga dumi. Paalala, gumamit ng sabong hypoallergenic. Panglima, pagbababad at pagpupula. Ibabad ang mga puting damit sa pulbos ng sabon at itabi o ikula ito sa init ng araw. Kung may mantsa ito, gumamit ng pampaputi o bleach upang matanggal ang mantsa saka itabi o ikula. Paalala, gumamit ng tamang dami ng bleach nang naaayon sa uri ng mantsa gaya ng putik, tsokolate, chewing gum, tinta, kalawang, kape, kandila, ihi, pintura, dugo, mantika, sirup, amag at iba pa. Pang-anim, pagkuksot. Alalahanin lagi ang wastong pagkasunod-sunod ng mga labahin. Halimbawa, damit, panyo, pantalon, medyas. Gamit ang ibang batsa, kunin ang mga dekolor na damit. Sabunin at kusutin mabuti lalo na ang mga maruruming bahagi gaya ng laylayan, kilikili, kuwelyo at harapan. Kung may mantsa ito, gumamit ng pampaputi o pang-dekolor na bleach upang matanggal ito. Sa mga maruruming mga labahin, maaaring gumamit ng palo-palo o eskoba para matanggal ang kumapit na dumi. Kusutin ang itinabing o kinulang puting damit. Maaaring gumamit ng eskoba para matanggal ang mga dumi o mantsa na kumapit sa mga labahin. Pangpito, pagbabanlaw. Unahing banlawan ang mga puting damit at isunod ang mga dekolor. Banlawan ng 3 beses o higit pa upang maalis ang pula at dumi ng damit. Maaaring gumamit ng fabric conditioner sa huling banlaw. Paalala, gawing kapaki-pakinang ang pinagbanlawan. Itapon ang pinagbanlawan na naglalaman ng maraming bleach sa tamang lugar. Pangwalo, pagpipilipit at pagsasampay. Pilipiting mabuti ang mga labahin upang matanggal ang tubig. Baliktarin ang mga nilabhan. Isampay o ilagay sa hanger at patuyuin sa ilalim ng araw. Maaaring gumamit ng pang-ipit sa pagsasampay upang hindi malaglag kapag humangin o natuyo na ang mga ito. Pagtitiklop. Kung tuyo na ang mga nilabhan, tiklopin ang mga ito at isalangsang mabuti sa cabinet. Bilang paunawang gawain sa aralin ito, ang mga mag-aaral ay susubukang pagsunod-sunurin ang mga wastong pamamaraan sa paglalaba. Ilalagay ang 1 bilang pinakaunang hakbang. 2 ang susunod na hakbang at iba pa. Ilalagay ang iyong sagot bago ang bilang. Ang unang bilang ay natapos na bilang halimbawa.
Ngayon, sagutin ang mga sumusunod na tanong. Una, ano-ano sa iyong palagay ang mga hakbang sa wastong paglalaba? Pangalawa, ano-ano ang mga pag-iingat o iba pang dapat tandaan sa paglalaba? Ngayon ay sagutin ang lingguhang reflection log. Gagamit ng checklist kung alin ang naisagawa ng mag-aaral sa wastong paglalaba. Day 4. Mga bata, isulat ang tama kung wasto ang ipinapakita ng pangungusap at mali kung hindi. Ating talakayin ang mga paraan ng pagpapanatili ng matingkad na pagkakaputi ng mga puting damit. Una, pagbabad ng damit na may sabon. Pangalawa, pagkukula ng mga damit na nilagyan ng suka o kalamansi. Pangatlo, pagbabad ng damit na may suka at sabon ng 3 oras. Pang-apat, pag-aalmirol ng damit. Ang mga mag-aaral ay magkakaroon ng pagbabalik, pagpapakita o return demonstration sa tamang pamamaraan at mga dapat tandaan sa tradisyonal na paglalaba. Narito ang mga panuto. Una, bumuo ng triad para sa gawaing pagganap ito. Pangalawa, ihanda ang mga kagamitan, consumables at mga labahin. Pangatlo, isagawa ang wastong hakbang sa tradisyonal na paglalaba. Pang-apat, maaaring magtanong ng guro habang kayo ay nagsasagawa ng tradisyonal na paglalaba. At pang-lima, gamitin ang scorecard para maging gabay sa gawain ito. Pagtambalin ang hanay A at B. Isulat ang tamang sagot sa patlang. Ngayon naman ay tukuyin ang mga sumusunod na kagamitan at consumables na karaniwang ginagamit sa paglalaba. Isulat ang iyong sagot bago ang bilang.
Thank you for watching! Also, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for you to be updated on our latest videos. See you on our next lesson. Goodbye!